be strengthened with might through his Spirit into the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. Ephesians chapter 3, verse 16 and 17. Inner rearrangement. Magandang umaga, Taguig City. Pastor Jim Tarug po at tayo ay nasa programang Source of Strength. Inner rearrangement. Ang buhay Kristiyano po ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo Jesus at pagkakaroon ng katiyakan na siya ay may buhay na walang hanggan at papunta ng langit. Higit pa sa roon, ang layunin po ng Diyos sa bawat mananampalataya ay mailipat yung pinaghuhugutan niya ng lakas, yung kanyang resource mabago, at mailipat sa kanyang inner man. Ika nga, magkaroon ng inner rearrangement. Iba na ang source ng tao na tumanggap kay Kristo. Alam niyo po, ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi: body, soul, and spirit. Sang-ayon po sa 1 Thessalonians 5:23. Ang ating katawan ay naandyan yung 5 physical senses because it is the part of man that interacts with the physical world. Kaya naandyan po yung world consciousness. Ang spirito naman natin, ito yung iyong inner man. Ito yung bahagi ng tao that interacts with God. At ang Diyos, nagko-communicate po yan sa ating spirito. At yung soul, nasa gitna, ito po talaga yung what defines a person. Kasi naandyan po yung mind, will, and emotion. Alam niyo po, nung nagkasala ang ating unang magulang, yung ugnayan ng spirito ng tao ni Adan at ng Diyos naputol. And considering na ang kinain ni Adan at ni Eva ay yung fruit of the tree of knowledge of good and evil, knowledge which is in the realm of the soul, in the mind, ang tao ngayon ay natutong humugot ng kalakasan at gabay sa kanyang kaluluwa. Kasi yung kanyang spirit, hiwalay na sa Diyos, naging dormant. Kaya from that time on, ang kaluluwa ay naghari sa kalooban ng tao at very much affected ng katawan. Pero sa taong nanampalataya sa Panginoon, kinilala siya bilang Hari at Panginoon. Tinanggap siya bilang tagapagligtas. Muling nabuhay. Kumbaga, nagkaroon muli ng ugnayan ang spirito ng tao at ang spirito ng Diyos. Kaya, ang gustong mangyari ngayon ng banal na spirito, mula sa pinaghuhugutan natin ng lakas sa ating kaluluwa, mailipat muli ito sa ating spirito. At magkaroon ng proper place ang ating kaluluwa at katawan. Ang spirito uli ang manaig sa tao. Dahil naririto po ang totoong lakas at gabay na sinusupply ng Panginoon. Kaya ang panalangin po ni Apostol Pablo, ang ating spirito ay mapalakas, strengthened with might through the Holy Spirit, yung ating inner man. That Christ may dwell in our hearts through faith. And then mag-ugat tayo sa pag-ibig ng Diyos. Maranasan natin araw-araw, palagi ang pag-ibig ng Diyos. And the process of that inner rearrangement, kung saan muli tayong manunumbalik sa pagkuha ng ating
gabay at kalakasan sa ating spirito na siya namang dapat mangyari sa tao. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa katotohanang muling nabuhay ang aming spirito nung kinilala ka namin. Isinuko namin ang buhay namin sa iyo, Panginoong Hesukristo. At kung meron bang pong nakikinig na hindi pa ginagawa yan, ay ma-realize niya ang kanyang pangangailangan sa iyo at gawin sa oras na ito, Panginoon. At yung unlearning process, mag-cooperate kami sa Holy Spirit na matutunan naming ilipat ang pinaghuhugutan namin ng lakas sa kaluluwa, mailipat sa aming spirito, sa aming inner man. Kung magkagayon, nakasisiguro kami ng tagumpay at hindi kami magkakamali sa buhay na ito. Pagpalain mo po ang Taguig City, ang aming Mayor Lino Cayetano, at sa lungsod ng Taguig, maghari ka dahil ang Taguigenyo sa kanyang inner man humuhugot ng lakas na siyang totoong kalakasan. Pagpalain mo rin po si Speaker Alan Peter Cayetano, Congresswoman Lani, and Senator Pia. Likewise, our President Rodrigo Duterte and all the rest of our leaders. Sa iyo lang ang kapurihan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.